Hello po. Ito na po yung update kay Santi kung bakit ko po siya dinala sa vet. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kahapon po kasi mga bandang 5 p.m. Bumaba lang po muna ako sandali. May ginawa lang po ako sa baba and naiwan po ang mga pango dito sa taas. Bago po ako bumaba, okay naman po lahat ng pango. I mean, alam niyo naman po, nabantay sarado ko din naman po ang mga anak ko. May inasikaso lang po muna ako sa baba and nung natapos nga po ako, umakyat din naman po ako kaagad. Habang nasa baba po ako, tahimik naman po ang mga pango kasi pinakikiramdaman ko din naman po sila. At ayun na nga po, pag akyat ko, nagulat na lang ako, may nakita akong mga dugo sa sahig. And then, syempre, chinek ko isa-isa yung mga pango. At ayun nga po, nakita ko po si Santi, meron pong mga dugo sa may buntot niya. E di syempre po, nagulat ako. Sabi ko, anong nangyari? Pagkakita ko nga po sa buntot niya, meron po siyang butas na maliit. Tapos ang lakas po ng pagdudugo. Hindi ko po talaga alam kung ano ang nangyari. Hindi ko rin naman po nakita dahil nga po nasa baba ako and tahimik naman po sila. So ayun na nga po, nung nakita ko yung sugat niya, agad ko naman pong nilinisan. Binuhusan ko po siya ng natural saline solution. 5 beses ko po siyang binuhusan. Tapos pinahiran ko din po ng ointment at saka ko po binalot ng gauze. Isip ako ng isip kung saan niya nakuha yung sugat na yun or kinagat niya po ba yung buntot niya. Kasi medyo malalim po and ayun nga po parang patulis nga yung pagkasugat. Kaya iniisip ko na baka kinagat po niya. Kaya siya nagkasugat sa buntot. Si Santi po kasi, ugali po nito kapag nagkakamot po ito or mahilig siya magkagat-kagat sa balat niya, ganyan, may kasama pong gigil. Ganyan po siya pag nagkamot po siya. Tapos bago po kami matulog, nilinisan ko din po ulit yung sugat niya. Same lang po ang ginawa ko. Tapos po, kinaumagahan, ayun nga po, nung naglilinis na po ako ng terrace namin, nagwawalis po ako ng sahig ng terrace namin, nakita ko po doon sa may gilid ng lababo na meron pong patay na daga. Matigas na po yung daga and nilalanggam na. So, ibig sabihin, hindi siya bago lang. I mean, mga ilang oras ng patay siguro. Ganun. Kasi nga po, matigas na siya. E di, eto na nga po, nag-overthink na po ako. Sabi ko, iniisip ko, what if baka yung sa sugat ni Santi, baka po kagat yun ng daga. Kaya hindi ko po talaga alam kung kagat ba ni Santi or kagat po yun ng daga. And then ayun nga po, medyo malaki yung pamamaga doon sa pagpalibot ng sugat. So, sabi ko, kesa naman na magsisi ako or what na hindi ko siya ipa-check up, baka mamaya magkaroon ng leptospirosis si Santi. Buyag, wag naman po Lord. Kaya sa isip ko, sabi ko sige, ipapa-check up ko na lang si Santi para kung ano't ano man, at least naagapan. At ayun nga po, pagdating namin sa vet, sinabi ko po kaagad kay Doc kung ano po yung nangyari. And agad naman pong chinek ni Doc yung sugat ni Santi. At sabi nga po ni Doc, baka daw ma-infection kasi nga po medyo malalim talaga po yung sugat kahit maliit lang siya. Kaya agad naman pong nilinis ng staff ni Doc yung sugat ni Santi. Tapos nag-inject din po si Doc ng antibacterial at saka po anti-reliever, anti-pain. And niresetahan din po kami ng gamot para kay Santi. Naiinumin niya po for 14 days and 7 days naman po yung isang gamot. Hindi rin po in-advise ni Doc na kuhaan po siya ng dugo for CBC or blood chem kasi po ang sabi ni Doc since bago pa nga lang daw po hindi pa daw po talaga yun madidetect, sabi ni Doc. It takes 5 days daw po or a week ganyan bago po malaman kung infected siya ng leptospirosis. Pero since ayun nga po nagbigay na po ng gamot si Doc, for prevention naman daw po yun para hindi siya matuluyan or hindi siya magkaroon ng leptospirosis. And sabi nga po ni Doc, observe ko lang daw po muna si Santi. Kaya praying po na hindi po ito mauwi sa leptospirosis or kung ano man and also gumaling na po agad yung sugat ni Santi. With regards naman po kay Santi, okay naman po siya. Hindi naman po din niya iniinda yung sugat niya and also masigla po si Santi, maganda po ang appetite niya, okay din po yung stool niya at saka yung wiwi niya, wala naman pong problema. Kaya maraming salamat po sa mga prayers nyo para kay Santi. Claim po natin, nagagaling din po kaagad yung sugat ni Santi. Ayun lang po muna ang update sa ngayon. Maraming salamat po. We love you all po. Dapat may kagat sa ilalim, wala? Oo, pudo. Kasi hindi naman ganyan kalaki din. Pwede kong dagan. Oo. So, ano? Masakit kasi yun. Buti nakaka-jet siya. Opo, Dok. Maganda din ang appetite. 5 days walang ligo, Dok. Hindi. Okay lang. Deep puncture wound kasi hindi yan delikado. Kasi, Dok, nag-vaccine. Kailan siya nag-vaccine? Hindi, ngayon, because nag-inject po kayo, ibig sabihin. Sorry na. So, okay lang po yun, Dok. Oo, hindi naman yung vaccine. Pwede siyang paliguan. Oo, hindi naman yung vaccine. Ay, sorry na. Kasi basta injection. Basta walang problema, pwede maligo. Okay, Dok. Ala, dumugo. Dumugo? Opo, Dok. Massage. Don't find yung dog. Dok. Massage. Yung dumugo. Ano yung dumugo? Yung antibiotic o yung Dolphine? Antibiotic. Antibiotic, Dok.
Ganun. Normal din. Massage lang. Mm. Ayun, sa talim lang. Minsan, wala. Nagulat lang ganun. Wala. Mm. Dali ah. Okay. Shh, no. Sati, no. Opo, anak. Dito din, Dok, dumugo din. Ado, parang dugo. Ang galing ko naman mag-treat ng ugat. Tapos yung sa mga... Minsan, wala na. Kasi sakit na pala. Oo, ang sensitive no. Nagulat din ako. Yung test ng dugo, wala pa tayong makukuha dyan. Kahit wala. anong gawin nating Hindi test pa dyan, hindi sayang pa naman pera. madidetect. Malalaman nyo lang yan after a week. Siguro after 5 days, ganyan. Opo. Kung gusto nyo magpakuha ng dugo. Pero, Pero kung immediate, kung ano, hindi, wala opo, pa Dok. nakuha. Ibig sabihin, pero kung ano ang ano niyo po, Dok, advice niyo po. Wala, di ka matigulang. Tapos tingnan mo clinical signs niya, kamusta siya. Um, Anong, nalabas mo na wala pa, no?